Senado, mas marami pong makikipaglaban sa kanya. Palakpakan rin po natin ang ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte, ang ating minamahal na Mayor, ang aking kumpare, ang ating darating rin po na Vice Mayor. Maganda po ang Davao ngayon dahil po sa mga Duterte. Totoo po yan. At Pilipino na pong, mga Davaoenyo na pong humusga kung mas tahimik ang buhay natin dito sa Davao. Siya po nag-restore ng peace and order dito, 1988 pa. Tayo, nag-alisan nga yung iba noon dito sa Davao. Bumalik lang nung naging mayor si Mayor Duterte. At pinatuloy po yan ng kanyang anak na si VP Inday Sara at ngayon naman po si Mayor Baste Duterte. Palakpakan rin po natin si Mayor Baste Duterte. And of course, Congressman Pulong Duterte. Palakpakan rin po natin. Si Cap Omar Duterte. Palakpakan rin po natin. Sino pa bang nandito? At aking mga kasamahan sa partido. Of course, Attorney Wendell Labisado, Astra, Attorney Amy, salamat Marge, Attorney Contacto. Yung mga taga-Cagayan, dito rin sila, Councilor Balaba, mga kapatid ko, thank you very much. Dito na po si Bato, pre, kanina na-mention ko about you, nakalabas ka. Patuloy na pagkamalan ko si Bato nasa likod. Sabi ko, hindi magiging successful ang administrasyon ni Pangulong Duterte kung hindi dahil sa ating magaling na first GPNP ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Senator Bato de la Rosa. Please lang po, magtulungan tayo kasi importante rin po, no? Pareho kaming taga Mindanao at hindi naman namin pinapabayaan mga taga Mindanao, mga Bisaya, wala mo ginapasagdan, mga Muslim, tinabangay tayo. And of course, mga taga Luzon sa inyo, dito sila Sir Jojo Coronan. Salamat kayo. Marami rin pong pumunta rito. Apo, magandang gabi po sa inyo, sa mga Bicolano, marhay na gabi sa inyo lahat, mga Waray, tanan, sa mga kapatid kong Pilipino. Salamat po sa inyong tiwala, salamat sa inyong suporta sa PDP at maraming salamat rin po sa inyong suporta kay Pangulong Duterte. Ang laban ng PDP, laban po yan ni Pangulong Duterte. Sana wag ko kayo magsawang tungkol. May nalimutan ba ako sa 3rd District Congressman na Ungab rin po. Palakpakan rin po natin, mga kababayan ko. Salamat po muli. Dito rin po ang ating mga opisyales ng ang PDP, si Ma'am Vivian Velez. Palakpakan po natin, ma'am. Maraming salamat. Si Attorney Frank Quijano ng Senior Citizens. Si Sir Vic Garcia. Ito si Sir Vic, dugay na 2014 pa lang, wala pa ni Dagan si Presidente Duterte na yun eh. And of course, ang classmate niya si Attorney Dabs Mamao. Palakpakan po nato, palihog. Huwag ang si Ma'am Nini, Ma'am Nini, nila Inosuki. And mga representative rin po ni Sir si Attorney Torion at sila si Marlon. Palakpakan rin po natin sila. Salamat kayo sa inyong suporta at tiwala. Mayong gabi, padayon lang sa tinabangay, mga kaigsunan. Talang ko isulti sa inyo, tagalugin ko na lang kasi yung iba, yung galing Manila. Sa mga kasamahan ko rito sa gobyerno, tulungan lang po tayo. Ako na patuloy na magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. At tandaan po natin, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Hindi na tayo babalik sa mundong ito. Inyo lahat. Isip po yan. Si Senator Bong ay kaibigan ng lahat. Kaya siya ang kulang. Si Senator Bongo ay kaibigan sa lahat. Programang pangkabataan parts which he did not do. How many filed cases against him? Kung mababasa ninyo, isa lang po ang nag-file ng kaso sa kanya.
Ang nag-file ng kaso sa kanya, naisiwa na po ng warrant of arrest ng libel at saka nag-file lang po noong that incident. I could not details because I am subjected to sub judice rule, but this I can say as his lawyer. He is innocent, and because of that, he has been made the poster boy of political persecution in our country today. And that is why, to represent those who are actually downtrodden, to represent those who are abused, he decided to join the political race in order not only to give voice to all those who are victims of the weaponization of the law, but also to advance what he believes to be the best for our country. Kaya nga, akin po kayong nire-request from the bottom of our hearts. Hindi na po tayo mag-atubiling suportahan si Pastor Apollo Sigibuloy. Siya po ay pastor, ako po ay isang Muslim. Balik Islam po ako sa lahat po ng ating mga kapatid na Muslim. I'd like to greet the members and officers of PDP, Attorney Amy, Torrefranca, coordination meeting in Davao. I wish I May we request everybody, please back to your respective seats. Balik po tayo. Anyway, mamaya, we have the President Rodrigo Duterte. Once again, we would like to request ang ating mga kababayan, kasama natin sa PDP. We have the photo opportunity mamaya with the Mayor and President Digong Duterte and Mayor Baste. So please, balik po na tayo sa ating mga tables. Mga kababayan, kasama natin sa PDP, President Duterte pa rin. Yan. Request natin, mga kasama. Kasama sa media, sa ating mga vloggers. Pwede po, balik muna tayo sa ating mga pwesto. We have 2 remaining speakers. Sirs, Madam, pwede po natin maupo muna tayo. So, we're going to finish ang ating tatlong speakers. So, once again, we would like to request everybody to your respective seats. Okay? Para tatapusin po natin yung ating mga mensahe from our candidates. Okay? Okay na po tayo? Try natin. Mabuhay! Hoy! Mabuhay PDP! Ayan. Kumpate! Ayan. Thank you very much for your
cooperation? Okay, good na. Okay, so let us continue. Ang susunod na magbigay ng talumpati po ang ating senador from Davao del Sur. Itaga nyo sa bato, Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa atong pinalangga na President Rodrigo Roa Duterte, sir, atong Presidente ng PDP Laban, Senator Robinhood Padilla, ang atong halangdong mayor sa siyudad sa Davao, Mayor Basti Duterte, of course, ang akong partner sa Senado, wailain ang pinakabuutan o pinakakugihan. Sorry, nagbisaya naman ko nga naman tayo mga Tagalog ang kauban diri day. Yung pinakamabait at pinakamasipag na senador, Senator Bongo. Si Senator Tubi, magaling na abogado. Attorney J.B. Henlo. Ang atong pinakakusgan nga mayor, ating pinakamalakas na mayor ng Cebu City, Mayor Mike Rama. Kauban po, kasama rin natin ngayon yung mga dating kabinete. Kasama natin ni Kuya Ipe sa akin, no? Akala niya makalimutan ko siya. Ang ating kaibigan, pinakamagaling na aktor. Wala na akong iba pang nakita ang pinakamagaling na aktor. At sa totoong buhay, napakagaling na tao. Napaka down to earth. Kahit na gaano siya kasikat, gaano ka well-known, pero napakababa pa rin siya. Philip Salvador. Ang ating dating mga kabinete ni President Duterte, si Secretary Bibot Bilyo, Sir. Ang mga officers ng PDP Laban, asa man si Aimee, Atty. Aimee. Atty. Unang muli ka diya. Mga the people behind this activity and masyadong concern sa future ng ating partido. Sila yung mga silent worker. Minsan nga, nagigilty kami dahil hindi na namin nasusuportahan, hindi namin napapansin, pero trabaho pa rin ang trabaho. Kaya palakpakan po natin silang lahat, yung buong team. Unang-una, magandang gabi pala sa ating lahat. Unang-una, ako'y nagpapasalamat sa inyo at nandito kayo, patuloy pa rin sumusuporta sa ating partido. At alam nyo, very crucial yung pinapakita yung support ngayon during these times. Very challenging times, very trying times ang kinaroroonan natin. Pag kami nakakita ng kahit kunting pagtingin, kunting suporta sa ating mga kapwa Pilipino, napakasarap yung pakiramdam namin. Napakasarap isipin na meron pa mga tao na tumitingin para sa kinabukasan ng ating bansa. Alam po ninyo, ang aking pakiusap sa inyo, hindi lang suportahan natin itong buong ticket. Atty. Lambino, Philip Salvador, Pastor Apollo Kibuloy, Atty. Dante Marcoleta, Senator Bongo, si Atty. Jamie Bundok, Atty. J.B. Henlo. Bakit natin sila suportahan?
Bakit? Napaka-importante po na kung kami ni Senator Bongo ay makabalik, dapat madagdagan tayo ng tao sa Senado. Kaya, alam ba ninyo na yung impeachment ni VP Sara, ngayon nakita nila, it's very reliable information ito ha, nakita nila na medyo lumakas yung sipa ng Iglesia ni Cristo at ng mga ibang Pilipino. Tumahimik sila ngayon. Tumahimik in the sense na hindi pinatakbo yung impeachment. Pero alam niyo anong plano nila. Right after election, kung saan hindi na nila kinakailangan yung suporta ng iglesia at ng mga taong matitino. We still have, after election, we still have ample time, around 2 weeks of session days. Iraratsada nila yan. Pipirmahan nila yan lahat. Kasi nakapag-commit na yan sila. Pipirmahan nila yan. Pagpirma nila, once ma-impeach si VP Sara sa lower house, ipasa kagad nila sa amin sa Senado para magkakaroon ng trial. Kami naman, since makarating yung impeachment complaint sa amin, yung articles of impeachment, makarating sa amin before the adjournment. Kasi mag-adjourn yung 19th session is before. Oo po, yung mga bagong nahalal, di ba? So kahit na natalo na yung iba sa eleksyon o nanalo man, obligado kaming entertainin yung impeachment nila. So once naipasa sa amin yan, constitutional duty ng Senado na talagang patakbuhin yung trial. So kahit na ma-adjourn ang 19th Congress, kung nagsimula na yung impeachment nila, merong mga nagbabaring school of thought. Merong nagsasabi na tapos na. Pero ang kanilang inahawakan ngayon ay impeachment is a continuing duty ng Senado. Kahit na ito'y ma-adjourn daw, once na file ang complaint at nagsimula na yung hearing, tuloy-tuloy daw yan. So yun ngayon ang kanilang plano. Kaya kailangan talaga na dadami tayo doon sa Senado. Huwag tayong magpabaya. Aside from the fact na yun, about the impeachment, alam natin kung gaano ngayon, anong nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Sobra. Sobra. Nakita naman siguro ninyo yung mga balita. Di ba? Tingnan nyo kung gaano nila dinisregard yung legal process, yung proseso ng aming budget. At the opening of the Bicameral Conference Committee, since I was a vice chairman, so I automatic membro ako ng BICAM because ako ang nag-sponsor sa budget ng DND, ng Armed Forces, PDEA, and other agencies. Alam nyo, nagmanifest akong klaro. Klaro talaga, nagmanifest ako. Because of my experience, our experience, during the last budget, na kung saan nagulat na lang kami, no? Pagkatapos ng budget, lumabas, meron palang pundo ng AKAP na sila-sila lang sa House of Representatives ang gumagamit. Ginamit nila yun para sa kanilang People's Initiative. Yun ang purpose na sa AKAP noon eh. Nagulat na lang kami, para kaming tanga, pumirma sa BICAM report na hindi namin alam na may sinaksak pala doon na pundo ng AKAP. Ngayon, because of that experience, sabi ko, nag-manifest ako during the opening, sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the BICAM report, please give us ample time to scrutinize everything. Kasi nga, ang premise ko dyan,
yung previous na experience namin. Para, sabi ko, para Madam Chairman, para hindi kami magmukhang tanga. Tahimik silang lahat. After that, sila nila nag-usap. Bumalik kami for the second and last meeting ng BICAM. Diretso na, pinapapirma na kami ng BICAM report. Pinapapirma. Sabi ko, hindi ko pa nga nabasa yung BICAM report, papirmahin na niyo ako. Wala akong magawa. Isa lang ako eh. Lahat sila. Yung iba nandun, pumirma. Ang ginawa ko, nag-walk out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko papirma dyan dahil may experience na tayo. Na kung ano-anong pinagsasaksak nila sa budget. So ito na nga. Lumabas nga. Nung umaga, nagpirma kami sa BICAM report. Nagpirma sila sa BICAM report. Pagkahapon, lumabas yung BICAM report, yung soft copy. Pinadala sa mga opisina namin. At doon nakita ko talaga na may mga blanco na mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. But then, again, diretso, ratification, pagkahapon, somewhere, mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung BICAM report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumuto. Dahil hindi nga ako pumirma ng BICAM report, bubuto pa ako. Ano kayo? Hello? Nakalusot na yung BICAM report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Itong masama. Ito masama talaga. Ang daming legislator. Alam, parang naglulukuhan tayo ba? Kapag mayroong nangyari na pambubuli ng mga Chinese sa West Philippine Sea, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya, kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun. Galing. Pagdating ng budget deliberation, yung 50 billion na AFP modernization